Yun guys, good morning. At tayo ay pasok na sa trabaho. 5:39 in the morning, Friday. Yan, April 25. Tignan natin kung gaano kainit ngayon. Kahapon, grabe yung init. Babad kami sa init kahapon ng aking kapatid na si Legendary Boss Abihar. Isa siyang legendary pagdating sa pagmamando ng traffic. At yun, at tinatahak natin ang kahabaan ng K7. Yan, K7. Kasilgado na tayo. Alam mo, unexpected yung mga mangyayari tuwing umaga. Minsan may magpapasaway, papasak ko pa lang. Minsan naman may mga aksidente kang makikita. Kagaya nito, kinayod na naman tong kalsada ng Kamyas papuntang EDSA. Kayod na kayod, oh. Mukhang papalitan nila ng bagong asfalto to. Kaya medyo mausok yung malikabok. Buti na lang meron tayong ginatawag na photochromic. Photochromic eyewear. Ang ating walang gradong salamin pero malaki ang proteksyon. Pag sa araw, yung matindi yung sikat ng araw, nagda-dark siya. Kusa siyang nagda-dark. Ang galing, oh. Buti na invento na itong ganitong salamin. Clear lang yung lens niya. Kuya, tingnan mo yung pinaggagawa mo. Nakago pa rito, nakaumang ka na. Yung ganun. Kung ang pinaggagawa niyo, di nga ayusin. Gilid mo dun. Gilid mo dun. Alam mo yung mga aksidente, naiiwasan yan. Basta ginagawa nyo yung tama. Diba? Eh paano kung gano'n mo, binangga kayo? Diba? Kaya nga, para hindi ka nagpapasensya sa akin o sa mga enforcer na mga umuhuli, gumawa lang tayo ng tama. Aga-aga. Para maiwasan yung kapahamakan. Trabaho lang. Wala kang magiging problema sa amin kung gagawa ka lang ng tama. Ha? Ganun lang. Okay ha? Kuya, di na kita balahin. Ha? O kagaya nun, nag-counterflow. Diba? Mayroon kami ginagawa nila. May tama ba ako doon? Oo, mali. Dapat ba tinikitan ko? Ano bang hatol doon? Diba? Ako ayoko silang maging ayoko silang maabala. Basta gumawa lang naman sana ng ka-counterflow ng tapos pag na-aksidente, kita mo yung sunod-sunod na aksidente. Naiiwasan yan basta tama lang yung ginagawa nila wala mas pinipili rin nilang pinipili pa nilang gumawa ng mali.
Di ba? Hindi naman tatagal yung pula na yan dyan sa... Ayan yung sinasabi ko kanina, yung simula pa lang bubisiting ka na, di ba? Di ba? Nakaumang na siya. Kaya hindi ko tinuloy yung yung pag-i-issue ng ticket sa kanya. Kasi bago pa lang niya gawin yung pag-counterflow, sinaway ko na siya. Di ba? Alam ka namang antayin pa natin na gawin niya yung counterflow, di ba? Alam nga namang antayin pa natin na gawin niya yung counterflow. Di ba? Tagal. Meron na naman nagpasaway doon. Di ba? Kung ginawa niya lang sana ng iputang bibilis ng kaya nga huminto siya kanina eh. Kaya siya napa-stop eh. Hindi siya pinagbigyan nung palabas dito sa may 11 Jamboree. Pero syempre dapat lagi lang cool pa lang palagi. Sobrang daming makukulit talaga dito sa kalsada. Yung tipong pag sinita mo pa, sila pa yung galit. Parang kasalanan mo pa na sinita sila na galit sila, diba? Ang kasalanan mo pa na sinita mo sila, diba? Ay nako. Yung mga hindi nag-helmet, diba? Akala mo yung ulo bakal eh. Bagay, kaya nga hindi nag-helmet kasi matigas na yung ulo, diba? Pero hindi uubra yan. Pag aksidente na yung bumisita sa'yo. Pag binisita ka ng aksidente, hindi na uubra yan. Hindi ko naman pinapanalangin, diba? Pero yung mga hindi nag-helmet na parang hirap tayo na i-apply sa sarili natin yung kaligtasan, di ba? Yung mga naghahatid ng bata, yung mga naghahatid ng asawa, naghahatid ng mga anak, estudyante, kaibigan, di ba? Yung mga lasing, dapat dapat mas nag-helmet sila. Kasi po wala sila sa katinuan, nagmamaneho sila, di ba? Yung iba naman, hindi naman nakainom, kagaya niyan, security guard, walang helmet, nakalagay doon sa plaka, kagawad, chairman, mga walang helmet, di ba? Mga barangay tanod sa mga barangay na hindi nag-helmet pag nakamotor, di ba? Alam mo, immortal yung mga ulo. Diba? Kung sumakay ka sa motor, sa bike nga, kailangan naka-helmet ka pa rin, diba? Pag nagbabike ka. Yung pa kayang may makina, wala, hindi natin ba ilalagay yung disiplina sa sarili natin kung katamaran yung inuuna. For example lang, halimbawa na malengke ka, malapit lang sa inyo eh. Hindi ka nag-helmet kasi taga-tunga lang. Malapit ka lang sa inyo. Yung puta nakasagasa ka ng saging. Yung bulok na saging, sagasaan mo. Ngayon, nag-alangan ka kasi masagasaan mo siya eh. Nang nasagasaan mo, nag-alangan ka, nagpreno ka sa harap. Dumulas ngayon yung gulong mo. Pumalo yung ulo mo. Uy!
Pumalo yung ulo mo sa semento, di ba? Ipagpalo yung ulo mo sa semento, napunit yung balat, di ba? Pumutok. Napunit yung balat. Oh. Anong nangyari, di ba? Ay, nako. Yan guys, good morning. At yan, dito tayo ngayon, Arlington. At eksakto 8:22. Yan, mayroon tayong aabangan na parating dito sa Arlington. Pero classified siya, kaya hindi ko pwedeng sabihin. Yan, waiting muna tayo habang nag-aantay tayo ng ibang grupo. Okay? Adjust at update tayo ulit mamaya. Si
Si Sir Ferrer. Oo. Kasama si Charm. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang life. That's the reality of life. Eto talo. Wala lang helmet, counterflow pa. Punta na ako Araneta. Ha? Shout out oh. Naka-mic ko. Oh. Balik ako dun. Nagkamali ako. Kamali ako ng area. Kal, ka muna dyan. Radyoan na lang kita. Iniwan ko na muna si Vargas. At abangan ko si... Doon ako sa Araneta. G Araneta ako. Ayan guys, waiting lang muna kami rito. Okay.
At yun na nga, ito na nga guys, pero mo, ang kailangan mo lang is pa-photocopy ka lang ng valid ID mo. Yung pina-photocopy ko kasi yung driver's license, ngayon yun lang Xerox. Tapos, grabe, saglit lang. Wala pa akong 10 minuto, nakuha ko na kaagad yung ano ko. Napakabilis ng serbisyo nila, hindi nagbe-break time. Diba? Ang lupit. Kaya saludo ko sa PhilHealth, ang bilis sa serbisyo. Saglit na saglit lang talaga. Hindi mo lang umabot ng 15 minutos. Kaya salute PhilHealth. PhilHealth, ano ba to? Mother Ignacia Panay. Grabe. Nagpabago ako ng wrong spelling na pangalan at the same time kumuha ko ng MDR para may kopya rin ako. Ang naipile ko lang pala sa yung apat, si Kuya Win, Genesis, Osiris, tsaka si Sander. Yan. Ano pa lang pala sila, apat. Yun yung update. Ngayon yung MDR ko, tama na yung spelling ng pangalan ko dun. Kaya pag nanghingi ng kopya si Ma'am, Bigkas, meron na tayong pampasan na correct spelling na MDR. Okay. Kaya yan guys, ayos ko muna tong ko. Medyo nililipad yung ating documents Ito. Uy. Ayusin muna natin. Dahil hindi tayo naka-ready, hindi tayo nakapaganda ng envelope. Kaya ito tayo. Talik ng face mask. Yan. Oh boy, diba? Angas. Oh, yan na. Tapos ito yung ID. Siyempre sa loob. Okay, graduate ka na. Okay. Hindi na siguro yung lilipa rin. Okay guys, time lapse muna tayo. Time lapse. Yun nga, marami nagtatanong sa akin na parang hirap naman ang trabaho mo. May nagsasabi na ang init naman ang trabaho mo. Ay, magkapote ka pag umuulan. Sabi ko, wala namang trabahong madali. Talagang lahat ng trabaho mahirap. Depende lang yan sa may katawan. Nung bago nga ako dito, hindi nga pumasok sa isip kung tatagal ako sa servisyo na to. Pero 2025 na, biruin mo, 2010 nung napasok ako. Halos 15 years na akong laman ng kalsada. Pero mas minamahal ko yung trabaho ko kasi ito yung profesyon na ibinigay sa akin at ipinalad sa akin. Dito ako tumagal, mas marami ako napapasayang tao pag nakakatulong sa kanila. Yung simpleng napapatawid mo sila, na-i-assist mo sila, natuturo mo kung saan sila pupunta, saan direksyon nila. Masaya na ako sa ganun, sabi ko. At the same time, itong trabaho na to, yung bumuhay sa pamilya ko. Diba? Unang-una, diba? Kaya mahalin lang natin kung anong meron tayo at gagaan ng lahat ng bagay. Okay, salamat!